Pagka tayo po nagtatanong, may dalawang dahilan kung ba't ka nagtatanong, di ba? Isa, dahil may gusto kang malaman, may gusto kang matutunan. Pero meron din isang klase pagtatanong na sigurado ko lahat tayo nagagawa to. Yung nagtatanong ka, gusto mong ma-confirm kung alam nung kausap mo yung pinag-uusapan niyo. O kung alam niya ba yung sinasabi niya. At ito yung tanong nung abogado o sabi eskriba sa binasa natin. Tinatanong niya si Jesus para maaaring malaman kung alam niya sinasabi niya o para ma-confirm o magyabang siya ng konti na ito, alam ko to. Alam ko dapat sagot ito, ganito. So, ginawa ni Jesus, binalik yung tanong sa kanya. Ano ba nakasulat? Ano ba nabasa mo? Tama naman yung sagot ng eskriba. Sabi, mahalin mo yung Diyos ng buong kaluluwa, buong puso, buong pag-iisip. Di ba? Ganun ang sinagot niya. At mahalin mo kapwa gaya ng iyong sarili. Ito yung summary o buod ng 10 utos. Yung first 3, yung mahalin ng Diyos. At yung katuparan nito, yung pagmamahal sa kapwa. So, mamaya pag-usapan natin yung kapwa. No? Unahin muna natin yung nagtanong. Yung binasa natin, buod yun, ng 10 utos. Kung titignan nyo, yung buod ng 10 utos na yun, sino ba gumawa nun? Si Jesus yung walking 10 commandments. Kasi ganun niya kamahal ang Diyos at dahil sa pagmamahal niya sa tatay niya, minahal niya tayong lahat. Etong eskriba na to, nagtanong pa, medyo nagyabang ng konti para bigyan ng affirmation yung sarili niya. Sino ba ang ating kapwa? Ano ibig sabihin ng kapwa? Kung aaralin natin yung salita, pag sinabi mong kaakbay, ang root word, akbay, shoulder to shoulder. Pag sinabi mong kapamilya, ang root word, pamilya. Pag sinabi mong kaibigan, ang root word, ibig. Kasama natin, di ba? Pagkakapwa, ang root word daw nito, puwang. Space. Kasama natin sa iisang lugar. So, ibig sabihin, equal. Pare-pareho tayo. Walang sino mahirap, mayaman, pogi, pangit, bungi, biipin, kalbo, o may buhok, lahat yan, pare-pareho tayo. Kapuwang tayo, kapwa. Sinagot siya ni Jesus na isang talinhaga. Kinento ni Jesus yung kwento na may isang pari na dumaan, may isang Levite na dumaan, parehong pari naman yon, na may nabugbog na galing Jerusalem papuntang Jericho. Binugbog sa daan nila kasi maraming masamang loob doon na yun ang ginagawa talaga. Nananakit, nagnanakaw, hold up. So halos mamatay na yung tao. Dinaanan na siya ng pare, dinaanan siya ng Levite. Bakit kaya? Bakit kaya? Masamang tao ba yung pare at saka Levite? Hindi naman eh. Kaya nila hindi pinansin kasi meron silang obligasyon, meron silang trabaho na napaka-importante. Pag hinawakan nila yung tao na nabugbog, mahawakan nila yung dugo. Pag nahawakan nila yung dugo, sila ay magiging marumi. Kailangan nilang dumaan sa paglilinis. Sa panahon natin, tawag dito quarantine. Kailangan mag-quarantine sila. May trabaho sila, so hindi nila hinawakan. Tapos may dumaan na Samaritano. Alam niyo mga Hudyo at mga Samaritano, may pag-aalitan yan. Hindi sila magkasundo. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano, half-baked, o kaya hindi puro. Halo sila ng Hudyo at saka ng tao sa galing sa Canaan o sa ibang lugar. So, dumaan yung Samaritano, nahabag. Siya yung tumulong dun sa tao na nabugbog, na halos half-dead. Ano ginawa niya? Binuhos niya ng langis at saka ng alak, yung mga sugat, at iniwan dun sa inn. Tapos nagbigay ng 2 denaryo at sinabi, pagalingin nyo, pagka lipas sa ilang araw, babalik ako at babayaran ko yung kulang. So, tinanong ni Jesus yung nagtanong sa kanyang eskriba, sino sa tingin mo ang kapwa dun sa nabugbog? Sabi niya, yung gumawa ng works of mercy. Parang gano'n, di ba? So, ibig sabihin, hindi man lang niya mabanggit ang salitang Samaritano. Ganon sila.
hindi magkasundo. Na pati pangalan hindi masabi. Kung anong klaseng tao hindi niya masabi. Ang tanong lang po, tayo, kung tayo yun, ano kaya gagawin natin? Pagka nandun tayo sa ganung sitwasyon. Na merong isang nangangailangan, merong isang nabugbog, tutulungan ba natin? Alam ko dito marami gumagawa nun. Nasubukan na natin yun. Pero tanongin lang natin sarili natin, pagka meron tayong ganung sitwasyon na nasa harapan natin, anong gagawin natin? Isa pang tanong, sino sa tingin nyo yung tinutukoy nito na Samaritano? Sino yung Samaritano dito? Si Jesus. Si Jesus. Siya yung, dahil sa pagmamahal sa tatay, tayo niligtas niya, di ba? Anong ginawa nung Samaritano dito? Binubusan ng langis at saka ng alak. Ano sinisimbolo nito? Mga sakramento. Di ba? Saan ba ginagamit ang langis? Sa baptism, sa confirmation, sa anong yung tasik, sa yung alak sa Eucharistia. Yung in. Ano sinisimbolize ng in? Simbahan. Tayo, simbahan. Iniwan sa atin ang kapwa natin para tayo mismo mag-alagaan, magmahalan. So, yun lang. Parang ang sinasabi lang dito, gayahin natin si Jesus na dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, sa pagmamahal niya sa tatay, ganun niya rin tayo kamahal na binigay niya pati sarili niya, binigay niya buhay niya para sa kaligtasan natin. Okay, good morning po. Tapusin natin ang ating pagdinilay sa glory be, glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.